Nitong 2024, maraming bansa ang inaasahan na kasama ng Pilipinas sa pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea. Naku, China, gulat na naman dito pag nakita ito. Tala Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyan ng bagong lodging facilities ang ating mga OFW sa NAIA Terminal 1. Ito ang ating tututukan ngayong araw nito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan natin ito. Trumpang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Nito lamang mga nakaraang taon, maraming bansa ang dumadayo pa rito sa bansang Pilipinas para makasama umano ang ating mga Philippine Navy at ang ating Philippine Coast Guard sa pagpapatrolya nito sa West Philippine Sea. At ayon pa dito para ipakita ang kanilang suporta sa bansang Pilipinas sa gitna ng patuloy ng pananalasan ng mga barko ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mga bansa na ito, ang Japan na ngayon magbibigay pang mano ng 5 barko sa ating Philippine Coast Guard at iba pa nga, Germany, Australia at iba pa mga bansa. Kabilang na dito ang United States na palaging manorito sa bansang Pilipinas para magsasagawa ng joint patrol dito sa ating Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang US ay isa sa mga kalyadong bansa na patuloy na sumusuporta umano ito sa bansang Pilipinas, lalo na ngayon sa patuloy na pagiging agresibo ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ang US ay nangangako umano ito na patuloy itong susuportahan ang bansang Pilipinas na hindi magtagumpay ang China sa kanyang mga binabalak na pag-aangkin sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ayon pa nga umano, ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay mayroon isang mahabang kasaysayan ng militar na kooperasyon na nagmumula para sa panahon ng ikalawang digmaan, pandaigdig. Ang mga bansang ito ay nagpatuloy sa kanilang kooperasyon sa pamamagitan ng mga joint patrol kung saan ang kanilang mga puwersa at seguridad ay nagtatrabaho na magkasama para sa kapayapaan at seguridad. Ang mga joint patrol na ito ay karaniwang ginagawa ng mga lugar na may mataas na antas at tensyon kung saan mayroong potensyal na banta sa seguridad. Ang mga ito ay maaaring sumangkot sa mga operasyon sa lupa, dagat at hangin. Ang mga ito ay nagbibigay ng mga oportunidad para sa mga puwersa ng seguridad dalawang bansa na makipag-ugnayan na malapitan at magpatuloy sa kanilang edukasyon at pagsasanay. Kamakailan ang joint patrol na ito ay nagpokus sa mga isyu tulad ng terorismo at iligal na pangharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid ng umano ng mga supply sa Yongin Shoal. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, inaasaan na mas maraming kalyado ang makakasama ng Pilipinas sa pagpapatrolya at activities nito sa West Philippine Sea. Sinabi ng isang opisyal nito lamang Lunes. Ito ay matapos i-deploy ng United States ang ilan sa mga sasakyang pandagat nito kabilang ang aircraft carrier na US Carl Vinson sa ikalawang Maritime Cooperative Activity kasama ang Pilipinas sa West Philippine Sea noon lamang Enero 3 hanggang 4. Ang aktibidad ay ipinakalat ng Armed Forces of the Philippines, ang mga sasakyang pandagat ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz at BRP Davao del Sur. Bukod sa US Carl Vinson, nag-deploy din ng US ng Indo-Pacific Command ng cruiser, 2 destroyer at multi combat aircraft. Samantala, umaasa naman si Malaya na magiging maayos ang mga hinaharap sa misyon ng Maynila sa resupply sa West Philippine Sea. Patuloy natin protektahan at ipagtanggol ang ating soberanya. Walang masyadong harassment sa ibang supply mission. Sa BRP Sierra Madre and sa Ayungin Shoal, there are no major harassment within other supply mission but the critical or as to the BRP Sierra Madre and the Ayungin Shoal. Nang tanungin kung bakit pinupuntarya ng China ang mga misyon ng resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, sinabi ni Malaya na ang lugar na ito ay mahalaga sa mga interes nito. Una, malapit sa Mischief Reef. Pangalawa, candidate for transformation to artificial island. Pag nakuha nila at gagawa ng military base kasi malawak at madaling air claim, magaling naman sila sa reclamation. Pangatlo, malapit sa Recto Bank kung saan yung sinasabing napakaraming natural gas at mineral deposit oil magagamit ng China kung sakaling makakuha sila sa lugar na iyan. Kaya ganito na lang pala ang panghaharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas dahil gusto nilang angkinin kahit nasa loob pa ng eksklusibong economic zone na bansa. Ito mga kababayan, subalit ito ay nahalata ng gobyerno ng Pilipinas nang si Pangulong Ferdinand Marcos na ang nakaupo. Hindi hahayaan na magtagumpay ang bansang China sa kanilang mga pang-aangkin nito sa ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, naglaan ang gobyerno ng Pilipinas ng 800 milyon para gumawa ng daungan sa Kalayaan Island Group para paghandaan ang patuloy na pangbubuli ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, lalo na sa ating mga mangingisdang Pilipino. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito at makukomento mo? At sa iba pang mga balita. Good news po ito mga kababayan para sa ating mga OFW.
Kung dati ay hirap na hirap sila sa kanilang pag-aantay sa kanilang flight, ngayon ay mapapadali na lang at marirelax pa itong ating mga OFW sa ginawa ng ating gobyerno sa NAIA Terminal. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagtayo ng mga bagong lodging facilities para sa mga OFW sa NAIA Terminal 1. Ang mga ito ay naglalayong magbigay ng komportable at ligtas na lugar para sa ating mga OFW. Habang naghihintay sila ng kanilang mga flight, ginawa ito upang matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang bansa. Mga kababayan, napakaganda ang ginawa ng ating gobyerno para sa ating mga OFW. Hindi na ngayon mahihirapan ang ating mga kababayan bago ang kanilang flight. Marirelax muna sila rito at may libre pa nga umano itong pagkain para sa ating mga OFW. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang paggamit ng lodging ay walang bayad para sa ating mga OFW. Ano man ang uri ng air ticket na hawak nila, ayon kay Speaker Martin Romualdez na nag-inspeksyon sa lodging noong Sabado, kasama si Overseas Workers, Welfare Administration OWA, Administrator Arnel Ignacio. At ayon pa nga dito, ito ay pinagsamang proyekto ng House of Representative o OWA Department of Migrant Workers at Manila International Airport sa NAIA. At ayon pa nga umano kay Speaker Martin Romualdez, natatangkilikin ng mga OFW ang amenities ng airline lounge tulad ng assistant desk, komportabling upuan, wifi, charging station at power outlet at pagkain. Nais umano na ipakita ang aming matinding pasasalamat at pagpapahalaga sa aming mga manggagawa sa iba't ibang bansa sa patuloy na pagtulong sa ating mga bansa na mapalago ang ekonomiya nito at tulungan ang kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng kanilang remetan. Layunin din umano ng gobyerno na ang lodging na ito ay magiging isang lugar kung saan ang aming umaalis na kababayan ay bumuo o magsulong ng kamaraderie at magbahagi ng mga karanasan at maaaring mag-prospect ng trabaho. Wow mga kababayan, ito na, napakagaling talaga ng ating gobyerno at syempre ng ating mahal na Pangulo at ang kanyang mga kawani sa kanilang mga ginagawa. Pinapahalagahan talaga ang ating mga OFW mga kababayan. Kaya good job at good news ito para sa ating lahat ng mga OFW. Napakagaling ang ginawa ng ating gobyerno.